Maayong buntag sa tanan ng mga kaigsunan na anaa sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Karong adlaw atong saulog o pagkasaulogon ang adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Apan una kita magapadayon sa atong pagtuon sa iyang pulong may tungod sa kamatuoran sa iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan. Ato sa paminawon ang usa ka awit. Ang awit nagauluhan, Because He Lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet. Daghang salamat nga nga mensahe sa awit nga nagapainomdom kanato nga ang atong langitnon nga amahan nga higugma kanato iyang gipadala ug gihatag ang iyang buktong anak nga mao si Ginoong Hesus. Namatay siya puli kanato dito sa cross apan nabanhaw siya ngadto sa kinabuhi ug kini nagahatag kini kanato og buhi nga paglaom. Before we will continue our sharing this morning, let us ask the wisdom coming from God as we commit this service na iya gyud kitang tagaan o kaalam sa pagsabot ng inyong mga mensahe. Amahan nga langitnon, kami nagaduol diha sa inyong presensya ning takna sa kabuntagon. Puno sa mga pagdaig ug mga pagpasalamat. Na imo kaming giila, itagaag kay gayunan. Nga imo kaming pagatawgon nga imong mga anak. Human kami miilaw midawat sa imong gipadala nga imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Nagpasalamat kami nga makatawag kami kanimo nga among langitnong amahan. Amahan nga makagagahom, amahan nga makahimo sa tanan nga mga butang, ug tinubdan usab sa kaalam ug kusog nga among gikinahanglan niining panahon sa among pagkinabuhi niining ulahi nga mga adlaw. Nagpasalamat kami nga kami dunapay kay gayunan nga makasaulog sa adlaw sa pagkabanhaw. Nanginaot kami nga kini nga celebration makatabang kini sa among nahunaw kasing-kasing nga kami magabarog, lig-on, madasigon niining panahon sa kalisdanan. Salamat sa paglaom nga among namatunan nga ang kinabuhi nga walay katapusan among naangkon pinaagi sa among pagtuo diha lamang kang Ginoong Hesus. Panalangini ang among mga kaigsuunan bisan asa man sila karon tingali na sa ilang mga panimalay nga nagapaminaw niini nga mensahe. Ang among mga higala nga naa sa lain-lain nga mga lugar nga nagapatalingog niini nga mensahe bisan pa sa among mga higala nga naa sa
layo nga lugar o sa lain nga mga nasod. We are so grateful unto you for the privilege that we can share. We can inspire and we can give an attention and time to know and experience the resurrected Christ in our hearts. Bless our time now as we share together. For this we ask in the most blessed name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sa makausap pa, gusto na ko ipaabot ang paghatag o mga pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Nga kita gitagaan niya o another time that we can celebrate the resurrection of Jesus Christ. Kini nga celebration, usa kini ka celebration na puno sa kalipay o pagmaya. Tungod sa pagsaulog nga si Ginoong Hesus iyang gidaog, gibuntog ang gahom sa kamatayon. Ug mao kini usab nga mensahe ang angayan nga ikinabuhi nato niini nga panahon. That we will stand strong, we will be happy and thanking God that He is always faithful to all of us. Usa kini kabililhon nga adlaw alang kanato nga mga tumuluo. Kay tungod karong adlaw atong gisaulog ang adlaw sa pagkabanhaw. Ato na kining gisaulog sulod na sa sobra 2,000 ka mga katuigan. Kung kini nga celebration nato every year, dili gyud kini kadaan, no? Kanunay ma-feel nato na ma-refresh kita nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sama nga karon siya na banhaw karong adlaw. Mao nga nagahatag kini og buhi nga paglaom nga naa sa matag usa kanato. Ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo nagingon, ako mao ang kinabuhi. Si Ginoong Hesus ningon, ako mao ang kinabuhi. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live again. Kini nga unang sulat ni San Pedro sa atong pagkabasahon karon. Iya kining ipadala ngadto sa mga Kristohanon nga nagaatubang sa mga kasakit ug mga paglutos ni adto nga panahon. Gikan sa lain-lain nga mga tao o tingali grupo sa mga tao, labi na gyud kadtong mga wala na lipay may tungod sa pagtuo o paglaom nga naa lamang kang Ginoong Hesus. O tingali dunay mga tao nga gikan sa kagamanan during that time because they were under the Roman government nga nagalsakit kanila. Apan sa San Pedro, ipadayon niya pagdasig ang tanan ng mga Kristohanon at that time. Na ila kanunay pamalamtungan ug ilang sination ang kinabuhi nga naa kang Kristo na bisan taliwala sa ila nga mga pangantos. Dinhi sa atong text sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Akong basahon dinhi nagaingon, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Verse 5 says, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time.
Minaot kita nga kining mga pulong portion of scripture that we have just read, ang atong Ginoo magapanalangin ini ngadto sa matag sa atong kasing-kasing. Sa ako nang ikaingon kaganina nga si San Pedro iya kining gisulat sa lain-lain nga mga kasimbahanan o mga Kristohanon sa lain-lain nga mga lugar. Iyang gihabit nga ila gayud nga pamalandungan nga si Ginoong Jesus niagi gyud og pagkakalislanan gani sa kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo. Apan si Ginoong Jesus gibuntog niya ang kamatayon sa diha nga nabanhaw siya gikan sa lubnganan. Si San Pedro nag-auhag sa mga Kristohanon nga kinahanglan ilang tagaan og dako nga pagtagad nga ang ilang kinabuhi, ang ilang sala gibayran na ni Ginoong Jesus. And he also encouraged the Christian and urged them to repay evil with goodness and to love one another, and are cautioned to safeguard their reputation as good citizens of high morality, thereby removing all doubt about the injustice of their sufferings. The Bible speaks clearly with authority about what happens after death and tells us that we don't have to live in uncertainty. The Bible is full of strong and specific promises that this life isn't the end for those who trust in Jesus Christ. The resurrected Christ gave us the amazing hope that is based entirely on God's Word. There is always a reason to celebrate the resurrection of Jesus Christ. Because, as I said a while ago, kinahanglan atong sa ulugon ang pagkabanhaw kay kini nagahatag kanato o paglaom. I want us to look at the passage that is full of promises, as I said. Uno sa mga saad na gihatag sa Ginoo alang kanila nga nagasalig diha kang Kristo. Ang atong tema karong buntag na atong kapukuranan sa atong pagtuon is about experiencing that transforming power of the resurrection of Jesus Christ. Kinahanglan ang usa ka tawo iya gayon masinatian ang gahom sa kausaban diha sa kinabuhi ug tungod kini sa gahom sa pagkabanhaw nga Kristo nga atong gialagaran. Dinhi sa bersikulo 3 ngadto sa 5, we see that God has turned the power, that the life of the believer is transformed, and transformed in every direction. Our lives now, our lives after death, and our lives between now and then. In verse 3, it says there, it deals with the life now, sa atong kinabuhi karong nga panahon. Sa versikulo 4, it deals with the life after death. And in verse 5, it deals with everything between now and then. Mao kana ang atong tagaan o pagtagad karon nga buntag. Sumala sa bersikulo nga atong gi-tan-aw,
Nagaingon ang pulong sa Ginoo sumala sa iyang dako nga kaluoy. According to His great mercy, He has caused us to be born again into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. But the question is, how should one experience the transforming power of the resurrection? Kung saan man sa usa ka tawo nga masinatian niya ang kausaban tungod sa gahom sa pagkabanaw. Una nga butang nga atong pagaisgutan karon nga buntag, kinahanglan ang usa. One must be thankful to the Father of our Lord Jesus Christ. Being thankful is the result of the transforming power of the resurrection of Christ. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Pasalamatan nato ang Dios nga mao ang langitnong amahan ni Ginoong Hesus. Nganuman tungod sa iyang dako nga kaluoy, gitagaan kita niya kay gayunan nga makasinati sa bag-ong kinabuhi ug resulta kini ngadto sa buhi nga paglaom. Pinaagi kang Ginoong Hesus nga nabanhaw gikan sa lungana. Sumala sa gisulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, Romans chapter 5 verse 8. Nagaingon nila, but God demonstrate His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Gipakita o gipadayag sa atong langitong amahan ang iyang dako nga gugma nga bisan makasasala pa kita, Christ died for us. The Apostle John also wrote in 1 John chapter 1 verse 3. It says, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Nagaingon siya rin nga pamalandungan nato unsa kadako ang gugma sa langit ng amahan nga iyang gipakita nganhi kanato. Nga iya kitang pagatawgon nga iyang mga anak. Giun sa pagpadayag sa langit ng amahan ang iyang gugma, kini gitubag sa gisulat ni John diha sa John chapter 3 verse 16. Nagaingon nina, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mao kana ang pagpadayag sa atong langit ng amahan nga gigugma niya ang mga katawan ug tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Ang pagsaulog sa adlaw sa pagkabanhaw kanang ginatawag nato Easter Sunday, nagahisgot kini mahitungod sa kamatuoran nga gisulti sa balang kasulatan na si Kristo nabanhaw. Apan dugang pagyud sa pagsabot niini sa pag-celebrate sa Easter Sunday, kinahanglan atong masabtan nga si Ginoong Hesus niadtong Holy Friday gipahinumduman kita nga siya namatay alang sa sala sa mga tao. Apan ngano man siya nga kinahanglan gyud mamatay.
Nga namang yun, nga kinahanglan man yun siya ilansang sa cross. Sa daang tugon, in the Old Testament, God condemns the shedding of innocent blood. Ug si Ginoong Hesus gituhuan nga inosente. He dies in a shameful death. Crucifixion is a very cruel kind of death. And the Old Testament says that everyone who is hung on a tree is cursed by God. The Bible tells us that all mankind is fallen. Tanan ng mga tao sumala sa pulong sa Ginoo, mga tao makasasala. Ang resulta, mga tao nga nakasala o kasasala, they are separated from God and cursed by God because of their sins. Sumala sa Hebrews 9:27, it says, "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Human sa kamatayon, unsa man ang mosunod. Nagingon ang balang kasulatan, judgment, paghukom. Apan nakita nato dinhi nga Jesus took our punishment. Siya ang miboluntaryo nga mihatag sa iyang kaugalingon aron silutan siya in our behalf. He is innocent for the guilty. Inosente siya. Apan gihimo niya kini para ni adtong mga tao nga naa nagkinabuhi sa kinabuhi nga daotan. Tungod sa kalisdanan nga atubang ni Ginoong Hesus dito sa cross, God glorified Himself by demonstrating His wrath against guilty sinners and by manifesting His love for them. At the same time, we see the justice of God maintained and the mercy of God obtained. The Bible says that judgments waits for all those who die apart from Christ. According to Romans 6:23, for the wages of sin is death. Christ paid for our sins. He died for you and He died for me. This gives us a chance to reach out in faith in Christ and to receive His mercy for us at the cross. Mga kaigsuunan, kung wala pagyud nimo matagamtami o wa pagyud nimo mahimo nimo karong adlaw sa atong celebration sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, nga imong pagabuksan ang imong kasing-kasing. You can open your hearts to consider Christ, consider His love, consider Him who died in your behalf, consider the mercy that He has given to us, and consider receiving that gift from Him by faith. Mao kana ang hagit nga makita nato niini nga bahin sa atong pagtuon. Atong pamalandungan ang iyang gihimo alang kanato, nga iyang gihalad gitubyan ang iyang kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo. Apan alang ni adtong mga nagasalig na o misalig na diya kang Kristo, kung sa may ato kinanglan nimo, let us experience the resurrected Christ power
of transformation. Kinahanglan ang matag usa ka tumuluo, iya gyud masinatian ang tinuod nga kausaban sa kinabuhi, pinaagi sa gahom diha sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Si San Pablo nagaingon, if anyone be in Christ, si bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Kinahanglan mapadayag diha kaniya ang kabaguhan. The transformed life will guide us in every direction of life that we are facing now and then. Kini nga kabaguhan sa kinabuhi, kabaguhan sa atong pangunahuna, kabaguhan sa atong mga tinguha diha sa atong pagkinabuhi uban kang Kristo. Mao kini ang mugiya kanato sa pagkinabuhi diha kang Kristo gikan karon hangtod sa umaabot nga mga panahon. Ang ikaduhang bahin sa atong pag-aisgutan karon nga buntag mga kaigsunan, one must have new life into a living hope through the power of the resurrection of Christ. Dili lamang ang usa makabaton o bag-ong kinabuhi o mataw pag-usab, apan ang bag-o nga kinabuhi kinahanglan mag-grow into a living hope. Kining buhi nga paglaom pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Sumala sa verse 3 diya sa atong text, in this great mercy He has given us new birth. Tungod sa dakong kaluoy sa langit ng Amahan, gitagaan kita niya kay gayunan nga makasinati ug kaluwasan pinaagis pagtuo. Into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kinahanglan ang matagusa makabaton gayud niya nga paglaom. O kini nga paglaom ato kining mabatunan sumala sa atong kasinatian tungod kini sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Niini nga bahin nakita nato ang kinabuhi nga dunay kausaban. He has caused us to be born again. We are made alive now in a way that we were not before. Duna kitay talagsaon nga paglaom nga atong nabatunan karon. Nabisan niya kita niining mga malisod nga panahon, yet we have a living hope. And that is because through the resurrected Christ. Diya sa libro sa Genesis in the Old Testament, ang Ginoo nag-warning, nag-atag og pasidaan ngadto kang Adan o kang Eva, that if they ate the forbidden fruit on that day, they would die. They would die not physically but spiritually. We were all born into this world spiritually dead. Kitang tanan na tao niining kalibutan nga kitang tanan spiritually dead. Sumala sa Romans chapter 5 verse 12, nagaingon din na, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in his way death came to all people, because all sin. God's power makes us alive to God and born again to a living hope.
When the Bible speaks of hope, it doesn't mean something we hope, but it means something that is certain. We are born again to a living hope. It is a hope that awaits us to resurrection life, and hope that gives us the power to live a victorious life. Through the death and resurrection of Jesus Christ, God has given us power to the new life of a living hope. And this is the hope that God has done in us. We thank God for that. Na kita naagay na batunan na buhi nga paglaong niining panahon. While waiting for His coming, we know that we will be victorious and we will have that living hope in Christ. Ikatulo nga butang atong isgutan karong buntag, dili lamang ang buhi nga paglaom human kita naluwas, apan dinhi sa ikatulo unsa may mahitabo human niini nga kinabuhi. What will happen to us or to you after this life? Ang ikatulong nga butang nga atong isgutan is, through Jesus' death and resurrection, God has given us inheritance. Pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo na atong gituhuan, ang langit nung Amahan naghatag kanato niini nga paglaom nga duna kitay panulundon. Sumala sa verse 4, nag-ingon din na, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. The Christian has this blessed hope. Death is not the end. It is the beginning. We will one day be resurrected in bodies that won't die. Bodies that we will never wear out, never be weakened, never need to be replenished, and never die. Si San Pablo nag-isgot, kini nga lawas nga maduluton, iya kining pagailisan sa lawas nga dili na maduluton. Nabingunang bala kasulatan ni the twinkling of an eye. Sa usa lamang kapamilo, kini nga lawas iyang pagailisan sa lawas na dili na maduluton. Kung kana nga lawas mao ang lawas nga giandam sa atong Ginoo human kita mamatay. Mubiya nining kalibutan, we will have that spiritual body, glorified body nga kay Ginoo. Hibalo kita nga ang tanang tao mamatay gyud. Wala lang ta kay balo kung kini kanus amo abot. Apan ang kamatayon ni abot human sa pagkahulog sa unang tao nga mao sila si Adan ug si Eva. The Bible describes death is an enemy. Daghang gyud nagahuna-huna nga ang kamatayon maoy atong kaaway. Kini nga kaaway nga atong gituan nga maong kamatayon mao kini ang gibuntog sa atong Ginoo. Mao kini ang gibuntog sa atong Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Jesus has removed the sting of death. Iyang gikuha ang kala o la sa kamatayon. But still, death is an enemy. Si Ginoong Jesus sa iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan,
nagahatag kini kanatong assurance that if we are in Christ as our Savior, we will be resurrected and be reunited with those who also died in Christ. And because of this, we need to share this truth to our loved ones and pray for them so that they will also have that hope in Christ. Kadaghanan pagyud sa atong mga hinigugma sa kinabuhi nga wala pa makailaw, makabaton kang Ginoong Hesus. Dili gyud naton dangon ang pagtinguha. Inubanan sa pagampo nga kita makapaambit ini nga paglaom sa kaluwasan diha kang Kristo. Aron sila makabaton usab sa paglaom sama sa paglaom nga atong nabatunan. Sa diha nga moabot ka na nga panahon, we will have an unending, unfading life that never rots. Dili gyud kini siya madunot. Dili gyud kini siya kayaon. Dili gyud kini siya mag-fade and can never be taken from us. Why? Because this is our inheritance. Mao kini ang atong panulundon nga gisaad sa atong langitnon nga Amahan. Ang usa ka inheritance, dali lang nato kini masabtan. Tungod kay daghan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta, some of us might have received an inheritance from our parents. We hope to leave an inheritance to our children after we are gone. Doon na yun kita'y tinguha kung sa may atong nabatunan ng mga importante ng mga butang. Gusto nato nga ikabilin nato kini sa atong mga inigugmas kinabuhi. An inheritance isn't just treasure. It's a family treasure passed on with love. Usa kini kapanulundon nga atong ibilin kunang sa gugma ngadto sa mga tao nga atong ginahigugma. Through the death and resurrection of Jesus Christ, we have been adopted into God's family. We have received the power to become sons and daughters of God. Jesus' inheritance is our inheritance. Ang ipanunod ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang langitnong Amahan, mausab ang atong panulundon. And heaven won't just be an amazing destination. Nindot man maghisgot og langit, dili lamang mao kana ang atong gusto mahitabo. Kinahanglan ng langit mahimo natong panimalay. It will be home. It will be home for all of us. Inumdum pa mo kung dunay mga funeral service, doon na mo'y mabasa nga diha sa mga tarpaulin nga gibutang nga hisgot nga siya, he is home for the Lord. Tungod kay ang langit maugyod ang atong permanent place alang sa mga tao nga nakasinati na og paglaom sa kaliwasan. Mao kini ang atong panulundon. We all want a home. Tanan kita gusto nga doon nagyoy sarili nga mga balay. Tungod kay kung ang usa ka tawo dunay sarili nga balay, mahimong nga doon na siya talagsaon nga kalipay. Kung tungod niya na we think that we are safe. Karon sa atong mga panahon, kinahanglan gyud matagana to o dako nga pagtagad nga ang atong panimalay or atong balay
usab gyud ka importante nga butang, no? Tungod niining mga problema nga atong gitubang, we have to stay at home. And we have to begin to love our home. Pero daghang mga tao wala gyud kasinati ini. Tungod kay wala sila sarili nga mga balay. Kita nato na daghan kay mga tao nga naalang sa daplin sa dalan nga puyo. Apan ang kamaturan mao kini nga si Ginoong Hesus mianhi aron lukaton kita o lukaton ang tanan ng mga tao nga naa sa kinaiya sa sala balik ngadto sa Ginoo, so that we would be His beloved children. Pinaagi niini mahimo kita niyang pinalangga nga mga anak o kita magapuyo sa gingharian kauban niya hangtod sa walay katapusan. That is our home. In verse 4 it says there, all of this is kept in heaven. Kining tanan ng mga butang ang gisaad sa atong langit ng amahan na aragyod nagapaabot kanato. Not just kept in heaven, but kept in heaven for you. Ini giandam alang kanimo ug alang kanako. That is our inheritance. Doon na gyud kitay panulundon nga atong giapaabot human sa kinabuhi nato dinhi sa yuta. The amazing thing about the gospel is that God so loved the world. Maugyod ka na ang kahigulungan nga mga butang na itungod sa maayong balita. Kay nagasulti dinha nga ang Dios, langit ng ngamahan, iyang gihigugma ang kalibutan. And because of that, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to die in our behalf on the cross of Calvary. Dito sa cross sa Kalbaryo si Ginoong Hesus bilansang apan nahimo kini tungod sa dakong gugma that He lays down His life for all of us. Iyang gihalad, gihatag ng kinabuhi alam kanatong tanan. A believer stands on the threshold of death. We also stand on the threshold of life. Kung ang sa katao nagatubang na siya sa kamatayon, at the same time, he is also facing the threshold of life. The threshold of life is our eternal home. Ang saad sa kinabuhi nga walay katapusan human sa kamatayon, mao kana ang bisaad kanato nga makabaton kita, makapuyo kita ni anang walay katapusan nga kinabuhi nga giandam sa Dios alang kanato. That is His promise. Iya kanang saad sa tanan nga mga tao nga nag-aalagad ug nagasunod kang Ginoong Hesus. Mahimo pod nga alang kanatong tanan dinhi ato kining mabatunan kung atong ilhon o dawaton si Ginoong Hesus nga atong Ginoo ug manluwas. Sa katapusan sa atong pagtuon, that resurrected Christ power will guard our lives between now and then. Ang gahom sa pagkabanhaw nga mao kini ang magatipig sa atong kinabuhi dinhi niini nga yuta gikan karon hangtod sa iya nga pagbalik. Tungod kay gilwas kita pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross.
we are saved from the penalty of sin. Nabisan niya kita nining kalibutan, dili na kita mahadlok sa silot sa kamatayon. And we have that eternal life, hope of eternal life. And as we are waiting for His coming, we are saved from the power of sin. Munang ginaingon sa Biblia, niya kita nining kalibutan, apan dili kita iya sa kalibutan. Nagpuyo kita nining kalibutan na puno sa sala, apan God is saving us from day to day from the power of sin. Apan moabot ang panahon nga iya kitang lukaton gikan sa presensya sa sala. Kana nagapasabot nga iya kitang dadon human sa kamatayon o tingali sa pagbalik ti Ginoong Hesus. Whatever, whether we will die or we will be still alive during the coming of Christ, nagaingon ang balang kasulatan, ni atong nangamatay diya kang Kristo, sila pagasakgawon kauban sa mga buhi na naa diya kang Kristo. Paingon dito ni atong lugar nga giandam niya nga atong panulundon. Nga pinaagi sa pagtuo nato diha sa atong Ginoo, iya kitang gipanalikdan. Who through faith are shielded by God's power until the coming of that salvation that is ready to be revealed in the last time. Kini nga kaluwasan nga gisgutan nini, dili kini kaluwasan gikan sa atong mga sala. Kaluwasan nga kita iya na kitang kuhaon gikan nining kalibutan puno sa sala. O kana nga lugar nga iyang giandam kanato, iya kanang gipanalikdan because He prepared it for all of us. Finally, God's power has given us a living hope. Hallelujah. Makita nato nga ang gahom sa Dios o ang gahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus dito sa cross, dito sa lubnganan, nagahatag kini kanato og buhi nga paglaom, and will one day turn the forever on to eternal life. That power is guarding us every step of the way between now and then. We thank God nga ang Diyos kanunay mao ang atong salitanan. Sumala sa gitulat dito sa Salmo nga si Ginoo ang Diyos mao ang atong magbalantay. Siya nagabantay kanato while we are here facing many difficult times. The path from now to then is not easy. Ang kinabuhi nato dinhi sa yuta while waiting for His coming, dinigid sa yun. Daghang mga pagsulay, daghang mga kalisdanan. Wala kita bisaaran sa pulong sa Ginoo nga malayo kita ni ining mga kalisdanan. Hinuon, tagaan kita niya grasya sa pagatubang ni ining mga kalisdanan samtang niapa kita dinhi sa yuta. Pero mga kaigsonan, ang atong panulundon is not here on earth. Our inheritance is being guarded and God is preparing it for us. God will keep us between now and then. It's been said often before and now. We may not know what the future holds. Dili kita kay balo kung unsay may tabuugma. But we know who holds our future. Muna atong pasalamatan every day nga gitagaan kita og bag-ong kinabuhi, and tomorrow another day bag-ong kinabuhi. We have to express our thanks to Him. We do not know about tomorrow,
but only we know who holds that tomorrow. Mao ka na ang atong Diyos. To conclude our message this morning, mga kaigsunan, what a glorious hope we have in Christ. Unsa ka nindot o kahigulungan o mahimayaon nga paglaom nga imo ug akong nabatunan diha kang Ginoong Hesus. What a joyous message. Unsa ka nindot ug maayo nga mensahe nga nagahatag og kalipay alang kanato nga nagapaabot sa iyang pambalik. Nagpasalamat kita nga si Ginoong Hesus wala nagpabilin sa lubnganan. Namatay siya, gilubong siya. Apan nagasulti ang balang kasulatan, on the third day, He rose again. Amen. Siya nabanhaw pag-usab. He is risen. Our strength is knowing Him. And that because of His resurrection, God has promised us the power and hope of eternal life. And it doesn't start when we die. It started the moment we placed our faith in Jesus Christ. Praise the Lord. Ang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan nagasugod sa diha nga kita gitugyan nato ang atong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Sa dihang gidawat nato siya nga atong personal nga Ginoo ug manluluwas. As we think about the hope of the resurrection, niing adlaw tibok kalibutan nag-celebrate. Apan dili gyud kaayo nimo ma-feel ang celebration because we cannot go out and grouping ourselves together. Tungkol sa atong mga problema, we are advised to stay at home. But we cannot stop in sharing the gospel. Ang pag-share sa maayong balita, paglaom diha sa pagkabanhaw kang Ginoong Hesus. Muabot kini ngadto sa lain-lain nga panimalay, bisan naa mo sa inyong mga panimalay. The hope of the resurrection is there. And if you have not trusted in Jesus, tingali doon na tayong mga kaigsuunan, mga suod nga pamilya, nga wala pagyod makadamop, makaila kang Ginoong Hesus. Ayaw pasagdi nga kining kay gayunan nagihatag kanimo mulabay lamang. This is a challenge. You have to come to Jesus. You have to give your life to Him even this morning. He wants you to be saved. Gusto sa atong langit ng Amahan ang matag usa ka tao nga bisan naa siya sa sala, nga siya maluwas gikan ini, pinaagi sa iyang pagsalig o pagdawat o pagila kang Ginoong Hesus nga iyang Ginoong maluwas. Gusto sa langit ng Amahan nga iya kitang pagapasayloon sa atong mga sala. Ug kuhaon niya kanang tanan nga kalibog sa atong nauna. Ug tagaan niya kitang pagtuo pagsalig. That in Christ there is hope. If you are a believer now, tingali daghang gyud naminaw ng mga tumuluo karon. Ang hagit para kanatong tanan, karon mao ang panahon ug adlaw nga atong itugyan ang atong kinabuhi. Dili lamang sa pagtugyan sa kinabuhi, apan ato siyang alagaron. Atong sination ang gahom sa pagkabanhaw, kanang tinuod nga kausaban sa kinabuhi. Nga bisan naa kita sa mga kalisdanan, we have to stand in the truth. We have to make our lives to shine to people around us. Life that overcomes persecution. Kinabuhi nga makabarog, makadaog, ibabaw sa mga pagsulay. Life that is full of victory. Kinabuhi nga dunay kadaugan, dili gyud magluya kay ang atong kusog gikan man kaniya. Mga kaigsunan, will you allow Him
to work within you this morning? Will you allow Him to be your Lord, to take full control of your life? He is asking us today. Iya kitang gihangyo, nanining katapusan ng mga adlaw, dunay daghang mga kalisod, apan kinahanglan magapadayon kita pagpangalaga. Experience the power of the resurrected Christ. Salamat po nga nining mensahe nga atong nahimo karon buntag nang hinaot ko nga daghan nga panalanginan. Ug tungod niini atong paminawon ang usa ka awit to conclude the message this morning. Please. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him, He's always there. He lives, He lives. Ikaw mag-aawit niya sa iyong sarili ng simulay. Kasi Ginoong Jesus, bumili siya. Talks with me Bumili siya. along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Kung pangutanon ikaw, diun sa nimo pagkaibalo nga si Kristo buhi. Kung sa man ang imong tubag, sumala sa awit, ang tubag mo, He lives within my heart. Matama kita. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami ning mensahe na imong impress sa kasing-kasing na nagagikan sa imong mga pulong, nagapainumdum ka namo, na diha sa pagkabanhaw, masinati namo ang gahom, diha sa pagkinabuhi nga dunay kausaban. Nagpasalamat kami nga imo kaming gi-inspire sa imong napulong, nga dunagyoy kami di paabot ka paglaom. Nabisan nun sa manang kalisod, samtang kami nagkinabuhi diha sa pagkinabuhi nga matarong, dunagyoy mga pagsulay, dunagyoy mga temptation, but you have given us an opportunity to trust in you. Tungod kay ikaw man ang nagapanalipod ka namo. I-bless kini nga mensahe ngadto sa matagos sa kasing-kasing. Tingali dunay mga pipila nga nagaluya sa pagpangalagad. Tingali wala nay paglaom tungod sa kalisdanan nga ilang giatubang. Nagangayo ako Lord nga imo silang bisitahon. Na pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. Mahimo nga ma-revitalize ang ilang pagpangalagad. Nga dili nila i-allow ang circumstansya to stop them, but make the circumstances nga sila mahimong mag-aalagad yun kanimo tungod kay gamhanan ka man nga niya kanamo kay kaniya nga naa sa kalibutan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa presensya sa gahom sa balang Espiritu Santo nga nagahatag kanamo og kalipay ug kadasig diha sa among pagpangalagad. Ug karon ang gugma sa langitnon nga mahal ug ang grasya ni Ginoong Hesus ug ang pakigdait sa balang Espiritu Santo magauban kanamo gikan karon hangtod sa walay katapusan. Kay kini tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise God.